Kay sir na nagtatanong ng long term review daw ni Sumi ng ating Domeng. Unahan ko na kayo, wala tayong masyadong masabi kasi wala nang masyadong nagbago sa performance niya. Handling, wala rin. Basta sa lahat ng aspeto, wala masyadong nagbago. Konti lang kung meron man. Okay, so simulan natin. Performance na lang kasi yun naman yung importante sa inyo. Unang-una, sa performance, lumakas na siya sa gasolina. After, ano pa to? After 45k Odo, 2 years mahigit. Nakakapansin nyo, ayun, nag-a-alarm siya ng service reminder. Pero pasok pa yan. Wala pa yung 5k. Pero susundan na natin yan dapat para alam natin every 5k. Kaso every 3k kasi tayo, kaya hindi siya magkasundo. Ang PMS natin every 3k. So gusto ko sana isabay ko na dyan, tago 5k, para hindi ako nahihirapan mag-reset nyan. Pero try natin sa Sunday. Tapos parang ayaw kasi tago 5k. Okay, balik tayo sa naligaw na tayo. Okay, performance. Yung gasolina niya medyo lumakas na siya ng konti lang pero makapansin mo siya, konti nga siya, pero mararamdaman mo na siya. Kasi dati hindi ko pa na-test kung gaano kalaki yung nagbago. Pero ang tansya ko dati kasi pag pumapasok tayo, umaabot siya ng umaabot siya ng parang yung isang full tank natin. Sakto siya sa 3 araw na pasok natin. Tapos hatid kay misis. Ngayon hindi na siya umaabot. Parang 2 beses tayo nagpapakarga. Pero hindi man nauubos yung pangalawang karga natin. Halimbawa, nagkarga tayo ng Lunes, mga Friday, magpapakarga na tayo ulit. So ganun yung nangyayari ngayon. Dati tuwing papasok lang tuwing start ng pasok, start of the week. Pero hindi ko pa kasi na-test. Meron naman tayong testing nung bago siya, tsaka nung nagpalit tayo ng unang beses tayo nagpalit ng gulong. Meron din tayong fuel consumption nun. So kung gusto nyo mapanood, tignan nyo lang sa mga lumang videos natin. Interesting yung naglaki tayo ng gulong, nagbago yung consumption niya, kung sino yung mas pinakatipid kumpara na sa maliit yung gulong. Hindi tumaas. Okay, naliligaw na naman. Okay, gasolina, yun nga, tumaas siya nung tumagal na. Well, ano din naman yun, tinanong ko din kay Pres, sabi rin ni Pres, normal yun kasi nagkakaedad na yung motor. Basta hindi siya masyadong malaki yung tinaas, okay lang daw yun, normal yun. Okay, sa fuel consumption tapos na, tumaas siya. Next siguro vibration, hindi naman nagbago. Sabi nila pag tumagal, pagka medyo na break in na, mag-ano na di ba, mawawala na yung vibration, mababawasan. Tingin ko na sana ilan sila after ma-break in. Naramdaman ko siyang nabawasan nung nagpalit tayo ng spark plug. Kasi ang ganda nung idle niya, tsaka yung vibration niya, pino. So yun, naramdaman ko talaga dun. Sa yung nabanggit ko yung spark plug, pag tumatagal yung PMS mo, yung gastos, halimbawa pag bago pa, PMS, change oil, change oil, oil filter, tapos kung adjust lang ng mga kung ano. Pero pagka pumatong ka na ng medyo mataas na mga 20k, 20 plus pataas, yung PMS mo nadadagdagan na yon kasi magkukulan ka na, coolant flushing. Tapos apply ka na rin ng fuel filter, air filter. Baka kung sakaling kagaya sa atin, hindi mo inalagaan yung kadena, papalit ka na rin ng kadena. Basta yung mga spark plug, nagpalit na rin tayo. Saka ignition coil, kasi dadali ignition coil natin. Nga pala, hindi natin sasama yung base gasket kasi nangyari yun bago pa lang. So hindi siya sa long term. Pero long term, nung simula na palitan ng Velomoid, hindi naman na siya nagka-problema ulit. Nawala na rin yung yung kaba ko dyan sa langis na yan. Pagka nakakaamoy ako ng langis sa biyahe, kinakabahan ako dati. Ngayon pag nakakaamoy ako ng langis, hindi na ako kinakabahan. Hindi ko na nga sinisilip kasi parang kampante na ako na hindi sa akin yun.
Sure ako. Parang ganun. Okay, yung PMS, yung gastos. Bukod pa yung ano yung mga upgrade. Kasama din yan. Siyempre, gulong, di ba? Kasama yon. So sa atin, kagaya yung isang sir na nagtanong sa Batlax T32 kung okay daw. Okay siya, sir. Pinalitan natin siya after 20k. Lagi ko sinasabi to, gustong gusto ko yung MRF, yung original, yung stock tires niya. Kaso nung time na nagpalit tayo, wala akong makita. Nakita ko si Tire Guys, libre ang wheel balance, libre. So yun, doon tayo, Batlax T32, Bridgestone yun. Okay din. Sabi ka tanong, sir, okay yun. Naubos natin yun hanggang sa naubos yung buhay niya. Okay, so yun, kasama yun yung stock tires, kasi nga long term nung naubos natin yung stock tires, okay pa din. Hindi ko pa nga siya naramdaman na dumulas siguro sa riding style ko, kasi hindi naman tayo masyadong mabilis patakbo. Yung iba kasi sa Facebook may nakikita ako madulas daw ng pagbasa. Sa atin naman hindi naman, pero malayo mas maganda yung T32 para dun sa si sir na nagtatanong sa T32, mas maganda yung T32. So lahat ng sinasabi ko na good sa sa stock, isipin mo na lang na mas maganda yung T32, mas angat siya. Okay, so sagad nga yun, yung gulong na MRF na yun, maganda. Sabi ni presyo, palit ka na ng gulong flat, pipim-pipi na, parang na di ba bilog siya, parang square na. pudpud na. Ayun, palit tayo. Pero kung totoosin, gusto ko yung gulong na yun. Wala lang talaga tayong makita ng panahon na yun. Ngayon meron alam ko meron ng MRF. Pero ngayon nagpalit na tayo ulit after 20k ulit, 40. Yung gamit natin ngayon T32 Batlax yung likod, yung harap ay Road 6. May video rin tayo nyan, tingnan nyo na sa mga luma. Pero sulit yung medyo mahal yung Road 6, pero sulit. Pero kung ako mag-advise, medyo saktuhan lang yung budget natin. T32 pwede na, pero medyo mahal pa rin yung T32 pero mas mura siya. So dahil sa gulong nga tayo, next na natin yung handling. So sama natin tong handling sa duktong natin yung handling sa performance. Handling after 45k, wala naman nagbago. Okay pa rin siya, maliksi pa din. Wag lang talaga mapuputpuran ka ng gulong ng matagal. Ibig sabihin yung kagaya na sa atin, yung T32 natin, naputpud ang gusto yun medyo nagkaroon ng sa handling, lalo na sa high speed. Akala ko yung nahangin, yung pala yung gulong pala yun. So handling, wala naman, vibration, wala rin masyadong nagbago, same pa din. Yung lang pala, ito, nagbago tayo dito sa siguro yung vibration, ewan ko may epekto yung riser, pero tingin ko wala kasi unang-una nung naka-stock tayo, okay siya yung sitting position niya sa akin. Pero nung tumagal, siguro hindi ko alam kung kaya tayo naglagay ng riser pero kaya tayo naglagay ng riser kasi nagsisimula nang sumakit yung likod natin, yung lower back, kaya tayo nag-riser nung una. Tapos riser, sulit, ang ganda. So gumanda siya, gumanda yung sitting position mo, riding position. Tapos itong huli, nakita natin may nagpakabit si sir, nakasama natin kay Pres, nagpakabit siya pa ng isa pang riser, yung Motovol naman, tinatong dun sa lumang riser. So di sobrang taas yung gaya nga ngayon. So lalong gumanda, lalong madaling iliko, kasi nga hindi ka na masyado kasi dati yung stock medyo may weight ka pa sa manabela ng konti, medyo yuko ng konti yun. Based sa experience natin, kasi kung galing ka sa sports bike, ginamit mo yung stock, upright ka dun, yun yung pakiramdam mo dun, kasi pag tumatagal nasasanay yung katawan mo, di ba? Guys, sa atin dalawang riser na yun, yung handling niya dumali, lalo na pag nag-U-turn, mas madali mag-U-turn. Sa pakiramdam ko lang sa tingin ko lang, perspective ko lang, kasi mataas nga yung manubela, wala masyadong weight, madali iliko. So yun yung na-experience ko.
Pero kung tutuusin, wala rin, meron na magbago, oo, meron, pero hindi masyado. Kaya na sinabi ko sa una, wala tayong masyado masasabi kasi hindi naman talaga nagbago ng todo. Performance, hindi naman nag-depreciate ng todo. Medyo bumagal, naramdaman ko. Bumagal ng konti. Humina yung hatak. Pero okay pa rin. Malakas pa rin. Hindi tayo makapag-testing mamaya sa expressway kasi hindi tayo naka-boots. Tsaka hindi tayo pwede magmabilis. Tsaka kailangan natin umuwi na maaga bago mag alas 12. Pamahiin eh. So ayun, performance handling okay pa rin. Shocks after 45k okay pa rin. Yung front shocks natin, yung rear okay pa rin. Medyo tumangtag lang siya ng konti. Means naramdaman ko din yun. Konting-konti lang. Kahit na anong kahit na anong tire pressure, naramdaman ko siya tumagtag talaga. Mga dating lubak na hindi nararamdaman ni Xiaomi, nararamdaman na niya ngayon. Konti lang naman. Okay pa din. Kayang-kaya pa rin niya yung mga lubak. Hindi ka pa rin naman ma-distract or may discomfort. Okay pa din. Pero nagkaroon nga siya ng konting tagtag. Meron pala ako isang dadagdag sa handling. Nawalan siya ng kabig. Nang hindi natin malaman kung bakit. Sabi nila sa tire pressure, hindi ko alam kung bakit nawala eh. Dati pag binitawa mo, kabig ka agad ang kanan eh. Pero mahina lang naman. Pero mararamdaman ko makabig ka agad. Ngayon hindi na. Diretso na siya. Tapos isa sinabi kong gastos, syempre habang tumatagal, dahil mo din nadagdag. Isa yun. Dagdag ka ng kung ano upgrade. Napalitan mo na eh. Susunod, palitan mo ulit. Same parts pa rin. Pinapalitan mo lang na mas gusto mo. Kaya lang, singitan na. Ayun lang, yun lang yung natin sa ngayon. Ano pa ba? Itsura. Hindi ka mananawa. Ako hindi ako nagkasawa sa itsura niya. Parang okay pa rin siya sa akin ngayon. Kahit matagal na. Okay eh. Pogi naman, macho siya eh. Brusko kumbaga. Pero kung tutusin, manipis pa siya kung tutusin. Nung tumagal, ito lang napansin ko nga. Nung tumagal, parang hindi, tingin ko hindi sa motor yun eh. Kasi parang pakiramdam ko madali na siya isingit. Tingin ko nasanay lang ako sumingit-singit. Pero hindi pa rin naman talaga ako expert. Pero marunong na ako ng konti. Hindi kagaya nung una. Tapos yung bigat niya, hindi rin naman siya gumaan. Pero nasanay lang din. Nag-improve yung mga technique siguro. Kasi yun yung mga tinatanong natin dati, di ba? Kung mabigat, fuel consumption. Bigat, okay lang. Kung tutusin, tingin ko magaan pa to kumpara mo sa iba. Pero mabigat, hindi rin mabigat eh, tama lang siguro. Kasi ito lang yung motor natin malaki. Wala naman tayong motor na iba. Yung motor natin isa 150cc lang. Pero bigat, okay lang. Bumigat ba siya nung mga nag-upgrade tayo? Hindi rin. Wala rin, parang ganun lang din. Sa dami na dinagdag natin, ganun pa rin. Hindi naman siya bumigat ng gusto. Ano ba? Ano ba gusto nyo malaman tungkol sa long term review? Fuel consumption, yun naman madalas tinatanong dyan eh. Nasagot na natin yun. Tumaas siya ng konti. Performance, kasi after 2 years mahigit, 45k auto, hindi naman siya nag-depreciate ng todo. Parang ganun pa rin. Walang pinagbago. Halos walang pinagbago. Pero meron. May mapapansin ka. So yung mga kulang, comment nyo kung anong gusto nyo malaman pa. Kasi alam ko importante sa inyo yung mga gastos eh. Yung fuel consumption, PMS, kung ano yung mga nagisira. Pero tingin ko naman normal lang na wear and tear yun. Pwera lang yung base gasket. Kasi nga may batch issue. Meron daw batch na UG na may problema talaga sa base gasket nung ni-release. Na-tsempohan pa natin. Pero hindi yung kasali.
Kasi hindi yun long term eh. Bago pa lang, meron na agad eh. Ano ba? Ano ba gusto niya malaman? Yung throttle cable naman kasi na pinalitan natin, hindi naman siya nasira eh. Pinalitan natin siya kasi maiksi na siya. Mataas na masyado yung manubela natin. Okay, expressway. Okay. So, yun yung review natin. Long term review. Sabi ko sa inyo, wala tayong masyado masasabi. Kasi kung ano yung experience natin dati, halos ganun pa rin ngayon. Yun lang yung mga nagbago. Hatak, yung mga notable, yung hatak. Bawasan ng konti. Yung fuel consumption, tumaas ng konti. Yung iba, halos parehas pa din. So, meaning, sulit siya. Doon sa binili natin siya dati, nung worth ng presyo na binili natin siya, sulit pa rin siya kung totoo.